Lola kong maganda. Inom na po ng gamot. O na, ay bakit naman ikaw pa ang magpapainom ng gamot sa akin? Pumasok ka na sa trabaho. Okay lang ho, nasa higaan pa naman po si mama eh. Saka, maaga pa po. Sa bagay, sabay naman kayo ni Jeremy pumasok. Maingat na isinalin ni Mona ang gamot ng matanda sa daladalang kutsara. Oh, ready na ba ang mahal kong lola? Ay, ako ay ginagawa mong bata. Lola naman, masyadong mainitin ang ulo. Sige na po, inom na. Ayaw mo po ba ng lambing? Pipikit-pikit na ang matanda nang inumin ng gamot. Ang pait! Oh, heto po ang tubig. Natatawang sabi ni Mona habang inaalalayan na uminom ang matanda. Salamat apo, sa dami-dami kong anak. Wala man lang nakakaisip na intindihin ako. Oh, Lola, hahanap na naman ng iba. Andito naman ako. Nakakatampo na po ha. Apo, ikay mag-aasawa. Hindi pwedeng sa akin at sa mama mo lamang iikot ang buhay mo. Lola talaga, wala nga akong nanliligaw sa akin. Meron naman eh, si Jeremy. Ang sabihin mo, may gusto kang iba, hindi ba? Laha, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong bumarkada kina Aling Sipa at Aling Lala. Naku po, natututo ka na magchismis. Sila lang naman kasi ang kasama ko. Tura ng matanda at bumalik na sa paghiga. Sabay kinuha ang cellphone at nakipag-chat na sa mga amiga nito. Ay, Lola, sige ho. Gising na po si Mama. Intindihin ko lang ho. See you mamayang hapon. Madaling binitbit ni Mona ang mga ginamit sa pagpapainom ng gamot sa kanyang lola palabas at masayang bumati sa ina na iika-ikang bumababa ng hagdan. Good morning, Mama. Good morning din. Ma, tulungan ko na ho kayo. Kapit po sa akin, sabi ni Mona at inabot ang kamay sa ina nang maibaba ang mga gamit sa lababo. Ay, salamat. Daing ng ina nang tuluyang makababa ng hagdan at naupo sa hapag. Anong ulam? Saglit na natigilan si Mona nang makita ang ina na minamasahe ang binti. Mona, ano na? Natulala ka na naman. Ay, sorry po ma. Adobo po ma. Hindi pa ho kasi ako nakakapamalengke. Pagsandok ko na ho kayo. Adobo na naman? Magluto ka rin ng gulay paminsan-minsan. Madaling naglagay ng kanin at ulam sa pinggan si Mona. Eto ho oh. Sige ho ma. Mamaya pag uwi, daraan ho ako sa palengke. Sige, yung pwedeng lagyan ng gata. Yung kutsara ko. Nanlaki ang mga mata ni Mona at takot na tumakbo sa lababo. Ay talaga naman, bakit ba hindi ka nagtatanda na ang akin ay akin? Pinagamit mo na naman sa lola mo yan ano? Paano pag nasalinan ako ng sakit, ha? Sorry po ma, nalimutan ko lang ho. Saglit lang ho, huhugasan ko lang. Wag na, kumuha ka na lang ng bago. Aligagang kumuha si Mona sa lagayan ng mga kubyertos at ibinigay sa ina. Ito po ma, sorry po talaga. Para saan pa ang sorry mo nagawa mo na, wala namang magbabago. Kumain ka na? Hindi pa po, iniintay po kita. Maupo ka na at baka mamaya ay malate ka sa pagpasok. Sige ho. Tumango si Mona at nagsandok ng makakain. Pinag-aasawa ka na naman ng lola mo? Tanong ng kanyang ina pagkatapos na sumubo. Opo. Huwag kang makikinig sa lola mo. Hindi ka pwede mag-asawa. Ako ang mahihiya para sa'yo sa magiging asawa mo. Bukod sa hindi ka marunong mag-intindi sa bahay, hindi ka marunong magluto. Yung itsura mo, daig mo pa ang may 10 anak sa taba. Panigurado, kung may lalapit man sa'yo, peperahan ka lang. Oho,
Wala naman ho pati akong balak. Kamusta ho ang lasa, ma? Tanong ni Mona para maiba ang usapan. Okay lang, pero hinahanap ko pa rin talaga ay ang luto ng bunsong kapatid mo. May luto kasi talaga si Melissa na kuhang-kuha sa tatay mo. Sige ho, bawi ako sa sunod, ma. Bawasan mo ng asin o kaya toyo. Maalat eh. Opo, sa sunod ho. Pinili na lamang ni Mona na kumain ng tahimik hanggang sa makatapos sila mag-ina. Pagkatapos kumain ay agad siyang nagsinop at naghugas ng pinagkainan. Magandang umaga, Mona. Anong luto nyo? Ay, Chong, adobo ho. Ayun! Makikihingi nga ako at wala pa luto si tita mo. Gutom na ako at kailangan ko nang pumasok sa talyer. Okay po, kuha na lang ho kayo, Chong. Pagkatapos na maghugas ay madaling kinuha ni Mona ang mga feed sa taas ng cabinet pampakain sa mga manok at baboy. Pagkakuha ay nagtungo si Mona sa likurang bahagi ng kanilang bahay. Monica! Maniko! Makina! Kain na! Tawag ni Mona sa mga alagang manok. Ay, malabo ka na talaga magkaasawa pag ganyan. Pati mga manok may pangalan pa. Parang anak mo na yan. Biro ng kanyang tiyo na nakatayo sa may pintuan ng kusina at abala sa pagkain. Naku, Chong, darating din yun. Sa bagay. Nga pala, di ba sahod mo kahapon? Wala pa kasing benta ngayon ng tita mo, kapos ako. Hindi pa pinapasahod, kailangan na ng pinsa mo ng gagastusin raw. Pambili ng libro sa isang subject. Magkano ho ba, Chong? 1.5. Balik ko rin agad. Sige ho, bigay ko kay Mikay mamaya ha. Kita ni Mona ang pagkabalisa sa mukha ng tiyuhin, kaya nailing na lamang. Gawin ko na ho 2K at yung sobra ay sa inyo na. Ang bait mo talaga. Sige, mauna na ako. Sa sunod, medyo bawasan mo ng asin o toyo. Maalat kasi luto mo. Napangiti na lamang ng pilit si Mona habang pinagmamasdan ng tiyuhin na maglakad palayo. O Monica, huwag kayong masyadong malambing ni Maniko ha. Mahirap ang walang family planning. Mahirap ang buhay. Sabi pa sa alagang manok bago nagtungo sa mga alagang baboy. 7:00 na sa orasan nang makapag-ayos si Mona para sa pagpasok sa trabaho. Mona! Galit na tawag ng kanyang ina habang naglalakad ito papasok ng kanilang bahay. May bitbit itong pandesal at dairy cream na paborito nito. Ano ho yun, ma? Binigyan mo na naman ng tiyo mo? Kailangan daw ho eh. Tapos dito sa bahay, bahagya na tayo makakain ng maayos. Mona, unahin mo muna ang sa atin. Ma, nakalagay na ho sa wallet niyo ang para sa bahay. Huwag ho kayong mag-alala, kumpleto at sapat ho yun para sa atin. Hindi naman ako ganito, alam mo yon. Kung hindi lang ako napilay at namatay ang tatay sa kakapatid mo, sa aksidenteng dinulot mo, ay di sana may katuwang ka sa pagtatrabaho. Okay na ho. Ma, okay lang ho. Buong pagpapakumbaba na wika ni Mona, saka yumakap sa ina. Pasok na ho ako, ma. Si Lola po ha. Hindi na hinintay pa ni Mona ang sagot ng ina at tumakbo na palabas ng kanilang bahay. Buti na lang talaga at saktong nasa labas at naghihintay na ang kaibigan na si Jeremy. Ang tagal mo! Bungad nito sa kanya habang inihahanda ang helmet. Sorry. Medyo na late lang ng gising. Pahingi ako ng helmet. Diretsang sabi ni Mona. Umiling na lamang si Jeremy at inabot kay Mona ang helmet. Late ng gising 3:00 pa lamang nagdidilig ka na ng garden ni tita habang nagluluto. Hayaan mo na.
kunwari wala kang nakita. Nakangiting tura ni Mona at umangkas sa motor. Napabuntong hininga na lamang si Jeremy at nagmaneho papunta sa kumpanyang parehas nilang pinagtatrabahuhan. Habang nagmamaneho ang kaibigan, marahang yumuko si Mona para hindi makita sa side mirror ng motor ang kanyang tahimik na pag-iyak. Sige na, iiyak mo na. Para ayos ka na bago tayo makarating sa kumpanya. Biglang sabi ni Jeremy. Madaling pinunas ni Mona ang mga luha at ibinalik ang tingin sa side mirror kung saan siya sinisilip ni Jeremy. Ba't naman ako iiyak? Wala namang maling ginagawa o sinasabi si na mama sa akin. Kung hindi lang sana ako naging sakim, baka hindi pilay ang mama. At higit sa lahat, buhay pa sana si Melissa at si Papa. Mona, kahit kailan ay hindi kasakiman ang ginawa mong pagpupumilit na mag-aral at makapagtapos. Hindi mo kasalanan na naghangad at nangarap ka ng iba sa nakasanayan ng pamilya mo. Kung pinili kong manatili noong araw na iyon, imbis na pumunta sa aking defense, baka namalayan agad na mataas ang lagnat ni Melissa at hindi na sana nagmadali sina mama at papa na isugod siya sa ospital. Kung hindi lamang ako naghangad ng sobra, hindi na kinailangan pang magmakaawa ni na mama at papa sa ospital na tanggapin si Melissa. Di sana hindi nila kinailangang pumunta sa pautangan at mabundol habang papunta doon. Kasalanan ko lahat, Kasalanan ko lahat. Tumigil sa pagmamaneho si Jeremy at inabutan siya ng panyo. Andito na tayo. Sana, Mona, dumating ang araw na matuto kang palayain ang sarili mo sa nakaraan, na biktima lamang kayong lahat, walang may kasalanan. Huminga ng malalim si Mona at tumingala, saka pinahid ang luha. Sana nga, Jeremy, yan din ang tangi kong dasal, na sana mapatawad na ako ni Mama. Pilit na ngumiti si Mona at bumaba sa motor, saka hinubad ang helmet. Oh, pampa-vulcanize o kaya panghangin. Baka na-flat na naman. Kahit mugto ang mga mata, ay maganda ka pa rin. Nakangiting sabi ni Jeremy at marahang pinunas ang kanyang pisngi. At hindi ka mataba. Tama lang ang katawan mo. Maiba rin naman ang sobrang payat. Bagay na bagay nga sa'yo. Mukha ka lang 13. Nambola pa ito. Pero, totoo? Mugto na agad ang mga mata ko? Patingin nga. Taranta ni Mona at tumingin sa salamin ng motor. Hala! Oo nga. Ayan kasi. Magre-retouch muna ako. Retouch? Kala mo naman marunong nang mag-makeup. Nagpupulbo lang naman. Upgraded na ako oy. Foundation na ito oh. Tinuturuan ako ni Nika. Baka Nico. Nako, huwag mong tatawaging Nico, malilintikan ka doon, sabi ni Mona at madaling dinampian ng mga mata ng foundation para itago ang pamamaga. Habang si Jeremy naman ay nanatili lamang sa motor at masayang pinagmasdan sa salamin si Mona. Okay na, tapos na, una ka na. Dadaan muna ako sa malunggay pandesal at kape ni Sir Paul. Bye-bye! Salamat ng marami. Babawi ako. Masayang paalam ni Mona kay Jeremy bago tumakbo papunta sa bakery. Ilang metro ang layo sa Mendez Company kung saan nagtatrabaho si Mona bilang sekretarya ni Paul Mendez, isang matagumpay na bilyonaryo sa industriya ng hotel management. Good morning po, Sir Paul. Ito ho ang coffee mo. Mainit na pandesal di malunggay at keso. Nakangiting sabi ni Mona habang isa-isang ibinababa ang mga ito sa mesa. Namamatak pa ang pawis niya sa noo dahil sa pagtakbo para makaabot sa oras. Tumayo si Paul at inayos ang suot na suit. Maraming salamat, but you are 3 minutes late. I suggest ikaw na ang kumain dahil kailangan ko nang pumunta sa meeting ko.
Aabutin ako ng mga 3 oras doon kaya sayang lang. Yumuko si Mona. Sorry po sir, pero bilang sekretarya ninyo ay kailangan kong siguraduhin na mananatili kayong malusog. Dahil kung hindi, mawawalan ako ng trabaho at ang ilang daang nagtatrabaho dito. Ngumiti si Paul at umiling. Kung mahuhuli ako sa meeting, ay baka mapalitan ako ng aking kapatid at iba na ang maging boss ninyo. Po? Mona, hindi maganda ang sitwasyon ng kumpanya. At kung hindi ko magagawa ng paraan nito, magte-take over ang kapatid ko. Hindi ho pwede yun, sabi ni Mona at madaling kinuha ang pandesal saka pinalamanan ng cheese. Tara na ho. May 20 minutes papunta sa conference room. Sapat na para magkalaman ho ang tiyan ninyo. Mahirap po lumaban ng walang lakas. Ipinagbukas niya ng pinto si Paul at matiyagang pinakain nito habang pababa sa elevator at papunta sa conference room. Kahit pinagtitinginan ng mga empleyado, ay walang ibang atensyon si Paul kundi kay Mona lamang. Okay, coffee po at saka tubig. Sa tingin ko naman ho ay ayos lang ang tubig. Thank you Mona. Always sir. Nakangiting sabi ni Mona at binuksan ang pinto ng conference room. Good luck sir. Alam ko hong hindi mo kami susukuan. Masayang isinara ni Mona ang pinto pero agad ring napawi ang ngiti nang makaramdam ng pananakit sa gilid ng tiyan. Aray! Bakit sumasakit ka na naman? Bulong niya habang hinahaplos-haplos ang parte kung saan sumasakit. Tinatanong mo pa. Malamang nagtatakbo ka na naman kaya nananakit ang opera mo, sabi ni Jeremy mula sa kanyang likuran. Namilog ang mga mata ni Mona nang bigla na lamang siyang hilahin nito. Je, bitaw, saan mo ako dadalhin? Reklamo ni Mona. Sa opisina natin kung saan dapat nakaupo ka lang naman. Hindi yung para kang katulong na nagpapakain ng alagang habol-habol mo. At huwag mo natangkain pang tumanggi. Kung nalilimutan mong intindihin ang sarili mo, hayaan mo akong gawin iyon. Napatingin si Mona kay Jeremy. Bakas na bakas sa mukha nito ang matinding pagkadismaya. Je, hindi mo kailangan itong gawin. Bakit? Kailangan mo rin bang gawin yon kay Sir Paul? Mona, ang daming nakakakita. Isip nila, pinagduduldulan mo na ang sarili mo kay Sir. Na napakadali mong babae. Kahit ang totoo, napakahirap mong makuha dahil kay Paul lang umiikot ang mundo mo. Hindi nakapagsalita si Mona at piniling manahimik na lamang hanggang sa makabalik sila sa top floor. Paglabas sa elevator ay agad na natigilan si Mona nang may makitang babae na nakatayo sa harapan ng kanyang desk. Hi Mona! Bati nito. Mabilis niyang binawi ang braso mula kay Jeremy at naglakad palapit sa babae. Ma'am Aubrey? Bakas ang gulat at kaba sa boses ni Mona. Nag-alis ng suot na sunglasses itong sopistikadang babae sa kanyang harapan at ngumiti. Mabuti na lamang at nakita kita. Pwede ba tayong mag-usap? Pansin ang paglumbay sa mukha ni Mona pero pilit pa rin siyang ngumiti. Ma'am, pagtapos na lang ho ng trabaho. Ngayon na Mona, please. Ma'am, kasi ho, baka pagalitan ako ni Sir Paul kapag pinayagan ho kita sa kanyang opisina. Nasa meeting ho siya ngayon. Naku, hindi, Mona. Ikaw talaga ang sadya ko. Ako ho? Bakit ho? Pwedeng tayo lang ang mag-usap? Iwan mo muna kami. Baling ni Mona kay Jeremy, saka ibinalik ang tingin dito kay Aubrey. Ano ho ang kailangan nyo? Tulungan mo naman ako Mona, please. Alam mo na delikado ang lagay ng kumpanya ngayon at kung hindi magpapakasal si Paul sa akin, mababankrupt ang kumpanya. Napatungo si Mona dahil hindi alam kung ano ang sasabihin.
Pakiramdam niya ay bibigay ang dibdib niya sa lungkot. Susubukan ko hong kumbinsihin si Sir, ani Mona at iniangat ang tingin kay Aubrey. Salamat Mona, aasahan kita, sabi nito sa kahinawakan ng kanyang mga kamay. Sabi ko na nga ba na ikaw talaga ang dapat kong lapitan. Maski kasi sa mga magulang ay hindi nakikinig yun. Sige ho, ma'am. Sige ha, mauuna na ako. Sige ho, mag-ingat ho kayo ma'am. Tanghali na nang makabalik sa opisina si Paul. Sir, ready na ho ang lunch, sabi agad ni Mona pagpasok ni Paul. Pero sa pagkakataong ito ay hindi magawa ni Mona na tumingin rito. Prepare my car. Saan ho kayo pupunta? Sa wakas ay iniangat ni Mona ang tingin rito. Sa Burgos. Sir, bakit ho? Hindi sila tumupad sa usapan. We already talked about it, Mona, at hindi ako papayag na basta-basta na lang sila tatalikod sa mga napagkasunduan namin. Bagamat kalmante, ay ramdam ni Mona ang tensyon sa boses nito. Sir, bakit hindi ho muna kayo kumalma? Kalmado ako, Mona. Ay, hindi ho sir. Mas nakakatakot ho na ganyan kayo dahil kinikimkim mo. Fine, ako na bahala mag-drive. Galit na sabi ni Paul at kinuha ang susi ng kotse sa drawer. Mabilis na naglakad palabas si Paul at tarantang sumunod si Mona. Paglabas nila sa elevator sa ground floor ay saktong bumuhos ang malakas na ulan. Damn it! Umuulan pa! Sabi ni Paul pero nagpatuloy pa rin palabas. Ay naku po, sa tigas naman ng ulo. Teka lang ho, ang lakas ng ulan. Habol ni Mona at kumuha ng payong sa lagayan sa tabi ng entrance ng building. Sir, nasa parking ho ang kotse mo. Nang sa wakas ay maabutan nito, humarang si Mona at pinayungan ito. Mona, please! Huwag mo akong pigilan. Ngumiti si Mona at pinahid ang tumutulong tubig sa mukha. Hindi ko naman ho kayo pipigilan eh. Sasamahan po kita. Sa mga sandaling iyon ay tila bumagal ang lahat para kay Mona. Nang sa kauna-unahang pagkakataon ay tinitigan siya ni Paul ng isang tingin na ni minsan ay hindi pa niya nakita dahil madalas nakatungo lamang siya. Pero agad rin siyang bumitaw sa tingin nang makita ang paparating na sasakyan. Sir, matatalsikan ka ho! Madaling humarang si Mona gamit ang payong. Pero mabilis siyang niyakap ni Paul at nakipagpalit ng pwesto sa kanya. Sir, bakit mo ho ginawa yun? Ikaw ho tuloy ang nabasa. Paano ho kapag nagkasakit ka? Tarantang sabi ni Mona. Pero imbes na sumagot ay kinuha nito mula sa kanyang pagkakahawak ang payong at pumara ng taxi. Sakay! Sabi ni Paul at sumunod naman si Mona. Pagpasok ay agad na iniabot ni Paul ang dala nitong card. Burgos Company. Ay hala, sorry ho Manong, sorry po. Pagod lang ho ang boss ko. Nakalimutan niyang hindi nagka-card sa taxi. Nahihiyang sabi ni Mona at tinignan si Paul na siya na ang bahala. Pagkarating sa tapat ng Burgos Company ay agad na nagbayad si Mona at hinila si Paul papunta sa malapit na ukayan. Saan mo ako dadalhin, Mona? Sir, malayo ho kasi ang hotel dito. Pero hindi naman ho ako papayag. Nahaharap po kayo ng ganyan kabantot at kabasa ang itsura. Promise ho, maayos naman ho ang mga damit sa ukay. Sorry ho, ito rin lang kasi ang pambudget ko. Bibili pa ho ako ng gulay mamaya sa palengke. Hindi na nagawang makapagsalita pa ni Paul. Pumasok at lumabas sila ng ukayan na daig pang may karera sa bilis. Nang makalabas sa ukayan ay nagtungo naman sila sa isang motel. Sir,
alam kong pwede kong ikaalis ito sa trabaho, pero maniwala ho kayo, para sa inyo ito. Kaso ito lang ho ang kaya kong VIP room eh, sabi ni Mona pagpasok nila sa loob. Hila-hila pa rin niya si Paul at parang batang kumatok sa salamin kung saan nakaupo ang bantay. Hi ate, VIP room po. Tumingin ito sa kanila at ngumisi. Magaling ka pumili. Pwede ate, pakibilisan. Hiyang-hiya na sabi ni Mona. Oh, susi, 20,000. Po, ang mahal. VIP sabi mo. 1 oras lang ho. Inis na sabi ni Mona. Take this. Biglang sabat ni Paul at iniabot ang card. Nang makapagbayad ay si Paul naman ang humila sa kanya, dahilan para ikagulat ng babae. Habang naglalakad sila papunta sa room ay halos maghalo ang lamig at init sa katawan ni Mona dahil sa mga naririnig na mga ingay sa nadaraanan nilang mga kwarto. Dito ang room, sabi ni Paul at pinunch ang keycard sa pinto. Pagbukas ay natigilan si Mona sa may pinto. What are you doing, Mona? Tawag ni Paul sa kanya. Punta ka na ho sa CR. I-prepare ko na lang ho ang mga damit dito. Buong kaba na sabi ni Mona. Tinapik-tapik pa niya ang kanyang tuhod dahil nanlalambot. Paglapit sa kama ay isa-isa niyang inilahad ang mga damit na pinamili sa ukay. Sir, labahan ko lang ho saglit ito sa washing machine. Madali lang ho ito. Hindi na. Ayos lang. Hindi naman ako maselan, sabi ni Paul. Ganoon ho ba? Sige ho, habang nasa Burgos ho kayo, labahan ko ang mga damit mo. Maligo ka na ho. Lumunok ng laway si Paul at kumuha ng towel, saka iniabot sa kanya. Nakikita ang panloob mo. Pagkasabi niyon, ay dali-dali itong naglakad papasok ng CR. Napasampal sa noo si Mona at dismayadong tinuyo ang sarili gamit ang towel. Sir, nariyan na ho lahat ng susuotin ninyo. Magbihis ka na ho, sabi ni Mona paglabas ni Paul ng CR. Salamat. Sige ho, tura ni Mona at nakatungong pumasok ng banyo. Pagpasok sa loob ay napaupo si Mona sa sahig ng banyo at nagpakawala ng malalim na hininga. Kalma, Mona! Bulong niya sa sarili at malungkot na pinagmasdan ang malabong refleksyon sa bathtub. Mona, mauna na ako. Iniwan ko ang card ko. Bumili ka ng mga kailangan mo habang wala ako. Usal ni Paul sa labas ng pinto pagkatapos ng 2 marahang katok. Okay po sir. Thank you po. Tugon ni Mona. Nang marinig ang pagsara ng pinto ay nagsimula na siyang maligo. Pagkatapos ay malungkot siyang lumabas at naupo sa dulo ng king-sized bed habang iniisip ang pakiusap ni Aubrey. Sa sobrang kaiisip ay nalimutan na niya ang oras at nakatulog. Nagising na lamang siya sa isang ingay na nagmumula sa TV. Marahan siya nagmulat at nakita si Paul na nakaupo sa kama katabi niya at abalang manood ng TV. Napalingon siya sa may bintana at laking gulat nang makitang gabi na. Shucks! Aligaga niyang balikwas. Naku po, sorry. Relax, Mona. Okay lang naman. Ang sarap nga ng tulog mo. Pero, gabi na ho. Kanina ka pa po ba? Hindi naman. Hindi na kita ginising. Masarap kasi ang tulog mo, sabi ni Paul. Tumayo na rin ito at binitbit ang 2 plastic bags na maayos na nakalagay ang mga basa nilang damit. Sorry ho sir. Sorry talaga. Hindi ko naman ho alam sa sarili ko. Hindi naman ako basta-basta nakakatulog eh. Tara na ho. Ihatid na po muna kita sa inyo. Mona, kumalma ka lang. Andiyan na ang driver ko sa baba. Kaya ihahatid na kita. Tumango naman si Mona at sabay na silang lumabas. Teka lang ho sir. Magdadagdag ho tayo ng bayad. Lagpas 1 oras ho kasi kita. Sabi ni Mona na akmasa ng titigil sa receptionist. Pero pinigil siya ni Paul. Okay na, bayad na. Pasensya na ho. Parang wala naman ho akong naiambag sa inyo. Sapat nang sinamahan mo ako. Malumanay na sabi ni Paul
at ipinatong nito ang kamay sa kanyang ulo. So stop saying sorry dahil wala ka namang ginawang mali. Napalunok ng laway si Mona dahil sa ginawa sa kanya ni Paul. Parang pakiramdam niya ay mag-o-overheat na siya sa saya. Kamusta ho pala ang lakad niyo? Tanong ni Mona pagpasok nila sa kotse. Ngumiti si Paul. Success! Salamat sa iyo, Mona. Sabi ko na nga ba, kayang-kaya mo po yun eh. Huwag na ho kayo magpasalamat. Tulog lang naman ho ang ambag ko. Kailangan kong magpasalamat dahil kung hindi dahil sa proposal na matagal mo nang ginawa, hindi ko masisil ang project kay Mr. Burgos. Anong proposal? Actually, hindi naman siya proposal. Nabasa ko lang sa notebook na madalas na pinagsusulatan mo ng mga reklamo mo. Nahihiyang sabi ni Paul, naiwan mong bukas noong nakaraan. Nanlaki ang mga mata ni Mona. Hala, sir, sorry po. Hindi ko po sinasadyang ipangalat yun. Promise ho, wala naman ho akong sinasabing masama tungkol sa'yo. Umiling si Paul at ibinaba ang bintana ng kotse. Diba, daraan ka pa sa palengke? Opo. Manong Ben, sa palengke tayo. Ay, hala sir, ako na lang ho ang bahala. Hindi, sasamahan na kita. Sabi ni Paul at tumighim. Mahirap na. Delikado ang panahon ngayon. Sir, saglit lang ho ako, sabi ni Mona nang makarating sa palengke at bumaba sa kotse. Pero pagbaba ni Mona ay nakababa na rin si Paul. May bibilhin rin ako, sabi nito. Ganun ho ba? Sige ho, huwag ka hong aalis sa tabi ko at baka maligaw ka. Medyo magulo ho sa palengke eh. Pero promise sir, quality ho lahat ng mga tinda rito. Fresh po ang mga binabaksak rito. Ano po bang hanap ninyo? Unahin na natin. Magiliw na sabi ni Mona. Ikaw na muna. Okay po, halika na po. Aya ni Mona at nagpauna ng maglakad. Ay, sir, medyo mabaho rin ho dito ha. Okay lang, Mona. Bilhin mo na ang mga kailangan mong bilhin. Pero ang saglit na sabi ni Mona ay inabot ng kung anong oras dahil sa katakot-takot na tawaran na ginagawa niya sa bawat bibilhan. Oh, di ba sir? Nakarami ho tayo ng mga pinamili. Masayang sabi ni Mona habang nilalamba-lambayog ang mga plastik na dala. Ngumiti lamang si Paul bilang ganti. Matutuwa nito si Mama. Dagdag pa ni Mona. Okay na ho ba lahat ng binili mo, sir? O, okay na. Ay, teka ho sir, anong oras na? Alam niyo ho bang every 8 o'clock may fireworks Oh, sir, tingala ka ho, may fireworks na! Tatalon ng sabi ni Mona habang nakatingala. Di ba po, ang ganda? Oo, sobrang ganda. Sagot ni Paul na tila pabulong na dahil sa lakas ng putok ng mga fireworks. Ang galing po, di ba? Nakalibre tayo ng pa-fire. Natigilan si Mona nang ibaba ang tingin at nakitang nakatitig sa kanya si Paul. Ngumiti si Paul at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Pwede mo ba akong samahan? May nakita akong tindahan ng mga kakanin. Opo naman. Uutal-utal ng sabi ni Mona habang nakatingin sa kamay ni Paul. At para bang tila tadhana ay nagsimulang pumalag ang puno ng nara sa tapat nila. Tara, kanina pa kasi ako gutom, sabi ni Paul at tumakbo na sila. Pagkarating doon ay masaya silang kumain. Sir, sorry po Isip ko ho kasi ay hindi kayo kakain ng mga pagkain sa palengke, sabi ni Mona nang tuluyan silang makabalik sa kotse. Thank you, Mona, usal ni Paul at nagpalitan sila ng mga ngiti. Alas 9 na nang makarating si Mona sa kanila at malayo pa lang ay tanaw na niya si Jeremy na nakatayo sa tarangkahan nila. Salamat sa paghatid, malamlam na sabi ni Jeremy pagbaba nila ni Paul sa kotse. Je, anong ginagawa mo dyan sa harapan? Aligagang tanong ni Mona. Inis na iling ni Jeremy at hinubad ang suot na jacket
Saka ibinalot sa kanya. Ano ba namang suot mong yan? Pumasok ka na sa loob at kanina pa nag-aalala si na tita. Sir, una na ho ako. Maraming salamat ho ulit. Sabi ni Mona at mabilis na tumakbo papasok. Bit-bit ang mga pinamili. Pagpasok na pagpasok ay agad na nagtungo si Mona sa kwarto ng kanyang ina. Kaso nakahiga na ito. Ma, sorry ho talaga. May inasikaso lang sa opisina. Sumamo ni Mona. Ayos lang. Inintindi na kami ni Jeremy. Magpasalamat ka bukas. At magpalit ka na. Kala mo naman bagay sa'yo ang ganyang suot. Napayo ko si Mona at marahang lumabas sa kwarto nito. Sa kwarto ng kanyang lola siya nagdiretso. La, tulog ka na ho? Matutulog na. Handyan ka na eh. Sagot ng matanda habang nakahiga. Sorry po, natagalan ako umuwi. Sus, ayos lang. Nag-aalala lang ako na baka mamaya ay napano ka na. Pero dahil rinig ko naman ang usapan ng boss mo at ni Jeremy, dapat di ka na umuwi. Ano ho? Tumit-chismis ka na naman ho. Aba, nasa harapan sila ng bahay. May karapatan ako doon. Gusto ka ng boss mo, Mona. Nako, Lola, huwag kang gagawa ng kwento na ganyan. Imposible ho ang sinasabi mo. Saka ho, ikakasal na ho yun si Sir. Sos, hindi pa naman kasal. Sabihin mo, yung boss mo ba na yun ang gusto mo? Nako, Lola, kung ano-ano na ho naiisip mo. Matulog ka na ho. Good night. Iwas ni Mona at madaling tumakbo papunta sa kanyang kwarto. Pagkasarado ng pinto ay pasubsob na humiga si Mona at nakangiting natulog. Para sa kanya ay habang buhay niyang babaunin ng alaala na kasama si Paul sa labas ng opisina. Je, salamat kagabi. Ani Mona pagbaba nila sa harapan ng kumpanya kinabukasan. Wala yun. Okay ka lang ba? Ano bang? Hindi na natapos ni Jeremy ang sasabihin nang biglang tumigil ang kotse ni Paul sa tabi nila. Good morning. Simpleng tungbati at naglakad na papasok sa opisina. Je, mamaya na lang ulit ha. Babawi ako talaga. Sabi ni Mona at madali nang sumunod kay Paul papasok ng building. Sir, ako na ho. Binilisan ni Mona ang pagtakbo at pinindot ang elevator. Pagbukas ay sabay silang pumasok. Sasabay ako, habol ni Jeremy nang isingit ang dala nitong file case para mapigilan ang pagsara ng elevator. Ngumiti pa ito ng alanganin habang humahakbang papasok. May susunod pa sanang isa kaso hindi na ito tumuloy. Kasya pa naman na, habol sana ni Mona. Pero parehas siyang pinigilan ni Paul at Jeremy sa magkabilang braso. Hayaan mo na, sabi ni Paul at bumitaw sa kanyang braso. Gusto sana kita masolo, sabi ni Jeremy na seryoso ang tingin sa kanya, saka bumitaw sa kabila niyang braso. Galit na hinampas ni Mona ang braso ni Jeremy. Ikaw, ang bibig mo, kung ano-ano na naman sinasabi mo. Nag-umagahan ka ba? Napangiti na lamang si Paul at inabala ang sarili sa pagsiselfone. Sumama ang mukha ni Jeremy at nagsalita ulit. Mamayang gabi nga pala ay birthday na ni Mama. Movie marathon tayo? Ah, oo nga pala. Birthday na ni Tita. Nako, nakalimutan ko. Sige. Patay, hindi ako nakabili ng paborito nung tsaa. Ay, teka. Naku sir! Nakalimutan ko ang umagahan mo. Baling ni Mona kay Paul. Okay lang. Maiksing sagot ni Paul at agad na naglakad palabas pagbukas ng elevator sa top floor. Je, mamaya na lang ha. Paalam ni Mona kay Jeremy at sumunod kay Paul. Iyon lamang ay pagpasok nila sa opisina, sabay silang natigilan nang makita si Aubrey na nakaupo sa sofa. Hi, good morning sa inyo. Nakangiting bati nito. Anong ginagawa mo dito? Seryosong tanong ni Paul. Hindi ba nasabi ni Mona?
Ma'am Aubrey, sorry ho. Hindi ko na ho nagawang maisingit pang sabihin kay sir dahil marami siyang gawa kahapon. Ganun ba? Pero dapat sinabi mo pa rin, Mona. Ani Aubrey na biglang nawala ang ngiti. Hindi mo siya sekretarya, Aubrey. Singit ni Paul at naglakad paupo sa desk nito. Labas na ho muna ako, sir. Paalam ni Mona. No, you stay, sabi ni Aubrey at bigla na ulit ngumiti. Halika, help us prepare ng wedding namin ni Paul. Malakas na ibinaksak ni Paul ang dalang bag at matalim na tumingin kay Aubrey. Walang kasal na magaganap. Lumabas ka na muna, Mona. Parang nabato sa kinatatayuan si Mona nang makita ang matinding emosyon ni Paul na ni minsan ay hindi pa niya nakita. Mona, pakiusap. Lumabas ka na muna. Ulit ni Paul. Yes, sir. Talima ni Mona at halos takbuhin na palabas ng opisina. Paglabas ay agad siyang sinalubong ng isa sa mga head manager ng marketing department. Mona, si Sir Paul. Tanong nito. Ma'am, ano ho may importante hong meeting. Ano po ba yon? Urgent ho ba? Oo sana About sa i-release natin na campaign next month. Andito na ang mga artist at ready na rin ang team. Need na lang si Sir para magsimula. Ganun ba? Ganito na lang. Ako na muna ang pupunta. Teka, sa'yo nga palang idea ito? Tumango si Mona at ngumiti. Break muna tayo, sabi ni Mona nang sumapit ang tanghali. Madali siyang nagtungo sa opisina pagkatapos na kumuha ng makakain ni Paul sa kantin. Kaso, pagdating niya sa opisina ay wala ito. Jen, nakita mo ba si Sir Paul? Usisa niya sa kanyang intern sa labas ng opisina. Ay, Ma'am Mona, umalis ho kasi si Sir kasama si Ma'am Aubrey. Wala hong bilin. Ah, ganun ba? Napangiti na lamang si Mona at minabuting abalahin ang sarili sa mga trabahong naiwan ni Paul hanggang abutin na siya ng gabi. Alas 7 sa orasan nang tumayo si Mona sa kanyang desk at ipinasok ang mga folders na kailangang i-review ni Paul sa opisina. Iniayos na rin niya ang mga schedules nito. Ma'am, mauuna na ho ako. Paalam ng kanyang intern habang nakatayo sa may pintuan. Sige Jen, ingat. Ma'am, ayaw mo pa ho bang sumabay? Sige na Jen, magre-report pa ako. Okay po. Nang matapos sa pagsasalansan ng mga nakakalat na papel sa mesa ni Paul, ay naupo siya sa sofa at namimikit na pinahid ang nagbubutil na mga pawis sa noo. Pero dahil sa tagal ng paghihintay, nakatulog na ulit si Mona. Nagising na lamang siya dahil pakiramdam niya ay umaandar ang paligid. Hala! Sir! Madaling balikwas ni Mona sa pagkakahiga at aligagang iniikot ang tingin sa kotse ni Paul. Hindi na kita ginising, Mona, dahil nilalagnat ka. Pinagpasyahan ko na rin na ihatid ka. Napasa po sa kanyang bibig si Mona. Sino ho ang nagbuhat sa akin? Ako. Hindi ka mabigat, sabi agad ni Paul at nag-abot ng gamot. Uminom ka na nang guminhawan ang lagnat mo. May pagkain rin dito. Naku sir, hindi na ho ninyo dapat pang inabala ang sarili nyo. Kailangan mong guminhawa dahil magre-report ka pa sa akin. Ha? Hindi ho ba pwedeng bukas na? Umiwas ng tingin si Paul sa kanya at binuksan ang bintana ng kotse. Hindi. Sayang sa oras. Saka, marami akong schedule bukas, di ba? With that said, doon na rin muna ako matutulog sa inyo dahil may mga dapat akong i-discuss sa'yo. Po! Tarantang sigaw ni Mona. Sir, ang pangit ho ng bahay namin. Walang aircon. I don't care. May baon ako. Po! Don't make this a big deal. Para ito sa project. Ayaw mo naman siguro ng ibang boss maliban sa akin, di ba? Sabi ni Paul at natahimik na si Mona.
Pagtigil na pagtigil ng kotse sa tapat ng kanilang bahay, ay mabilis na bumaba si Mona. "Sir, 20 minutes. Tiyan ka lang ho." Madaling tumakbo si Mona papasok ng kanilang bahay at parang flash na niligpit lahat ng mga kalat. "Oh, anong problema at dali-dali ka?" Tanong ng kanyang ina na iika-ikang tumayo mula sa pagkakaupo sa sofa. "Ma, andito si Sir." "Ano? Bakit?" "May trabaho pong tatapusin," paliwanag ni Mona at madaling kinuha ang vacuum. Saktong 20 minutes ay humahangos na bumalik si Mona sa kotse ni Paul. "Sir, okay na ho." Bumaba ito sa kotse at laglag ang panga na pinanooran ni Mona ang pagbaba ng mahigit 5 maleta na inilalabas ng driver mula sa likuran ng kotse. "Wow, masyado ka hong prepared. Una ka na ho sa loob, dadalhin ko lang ho ang mga maleta mo. Ang driver ko na ang bahala," sabi ni Paul at nagpaunang maglakad. Sige ho, baka lang ho kasi hindi niya kaya." "Ma, si Sir Paul ho," pakilala ni Mona pagpasok nila sa bahay. "Good evening ho," bati ng kanyang ina na hindi niya inakala na nakapagpalit na pala ng damit at nakapag-ayos. "Magandang gabi rin ho. Sana ay hindi naman ho ako maging abala sa inyo," wika ni Paul na inabot ang kamay ng ina ni Mona at nagmano. Nanlaki ang mga mata ng ina ni Mona kasabay ng kanyang pagsinghap dahil sa ginawa ni Paul. "May bisita pala tayo." Nakangiting wika ng lola ni Mona na marahang naglalakad palapit kay Paul at yumakap. "Masaya akong makilala ka, apo. Ako si Lola Minerva." "Ay naku po, sir. Pasensya na ho. Lola ko, balik na ho tayo sa kwarto. Trabaho po ang pinunta ni sir dito." "Sir, maupo ka na po muna dyan," hiyang-hiya na sabi ni Mona. "Bilisan mo ng pagbalik at magluto ka na ng makakain," sabi ng kanyang ina na iika-ikang naupo sa kabilang sofa. "Hindi na ho. Ayos na. May dala ho akong mga pagkain para hindi na mapagod si Mona," sabi ni Paul at binuksan ng isa sa mga maleta. Napangisi ang ina ni Mona. "Ano ho ka mo?" "Ayaw ko hong mapagod si Mona dahil may sakit siya," sagot ni Paul at isa-isang iniayos ang mga pagkain sa hapag. "Naku sir, bakit kayo na ho ang gumagawa niyan? Ako na po," tarantang sabi ni Mona pagbalik galing sa kwarto ng kanyang lola. "Maupo ka na Mona, ako na ang bahala." "Ikaw na rin ho," turan ni Paul sa ina ni Mona. Pero imbes naman sumunod, naghanda ng mga mapapagkainan si Mona. "Ma, upo na ho. Ito po ang kutsara mo." "Sir, maupo ka na rin ho. Papakainin ko lang ho ang lola at paiinumin ng gamot." "Ako nang bahala kay lola." Natigilan si Mona sa paghahanda ng mga kubyertos nang biglang pumasok si Jeremy at may dalang mga pagkain. "Hala, Jeremy! Sorry, nalimutan ko na ang birthday ni tita," bulalas ni Mona. "Okay lang, ngayon lang naman. Pwede pa naman tayong mag-movie marathon kahit kailan. Maupo ka na at kumain. Mahirap na pag lumala ang sakit mo." Matalim ang tingin ni Jeremy kay Paul bago tuluyang naglakad papunta sa kwarto ni Lola Minerva. "Kain po tayo," kibit balikat na anyaya ni Mona kay Paul. Pagkatapos kumain ay agad na tumayo si Mona para maglinis ng mga pinagkainan, pero kinuha na ito sa kanya ni Jeremy na saktong nakatapos sa pagpapakain kay Lola Minerva. "Ako na Mona, intindihin mo na si tita," sabi ni Jeremy na kung gumalaw ay sanay na. "Ma, tara na ho sa kwarto mo," sabi ni Mona at hiningi ang kamay ng ina. "Sir, hatid ko lang ho si mama ha. Promise po, pagtapos nito, magtatrabaho na po tayo." Ngunit imbes na sumagot si Paul, lumuhod ito sa harapan ng ina ni Mona. "Pasa na ho tita, para mabilis." "Sir, wag na ho. Mapupuwersa ang katawan mo. Ayaw kong magtagal kang magkasakit,"
Sinserong tura ni Paul at maingat na pinasan ang kanyang ina. Hindi na nakapagsalita si Mona sa tindi ng nararamdaman. Pakiramdam niya ay lalo na siyang lalagnatin dahil sa tindi ng kaguluhang pumupuno sa kanyang buong katawan. "Sir, okay na ho," sabi ni Mona nang umupo sa sofa pagkagaling sa kwarto ng kanyang ina. "Saan po tayo magsisimula?" "Ganito ba araw-araw mong ginagawa?" tanong ni Paul. Nakaupo ito sa sofa at naka-cross arms habang nakatutok ang isang portable aircon. "Oho," tugon ni Mona. Nakaramdam ng pananakit ng lalamunan si Mona dahil pakiramdam niya ay sinasampal siya ng katotohanang langit at lupa ang pagitan nila ni Paul. "Mas mabuti kung magpahinga ka na. Ipagpabukas na lamang natin ito," usal ni Paul. Tumayo ito at inayos ang mga maleta. "Sir, hindi ko ho kayo pauuwiin dahil malalim na ho ang gabi. Baka mapano ho kayo sa daan." Nagtitimpi ng iyak na sabi ni Mona. "Sino bang may sabi na uuwi ako? Dito muna ako, sabay na tayong pumasok bukas. Ako naman ang mag-aalaga sa'yo." "Sir, hindi mo ho kailangang gawin yun. Lagnat lang naman ho ito." Napahinga ng malalim si Paul. "Sige na Mona, hindi ko pwedeng isaalang-alang ang projects natin. Kung magkakasakit ka at matatagalan, hindi aabot sa deadline ang campaign." Napayuko na lamang si Mona at nagtungo na sa kanyang kwarto para magpalit. Habang nagbibihis ay hindi niya mapigilang maluha dahil sa bigat ng nararamdaman. 8 taon na niyang lihim na minamahal si Paul, pero wala siyang magawa kundi ang patuloy lamang itong mahalin ng palihim dahil malinaw sa kanya na bukod sa estado ng mga buhay nila, alam niyang malabo naman na magustuhan siya nito. Pagbaba sa sala ay pilit nang umiti si Mona nang makita ang isang tent na nakaset up. "Sir, ano ho yan?" "Si Jeremy." "Ah, itong tent? Ito ang madalas na ginagawa ko noong buhay pa ang bunso kong kapatid tuwing may sakit. Mabilis siyang gumaling kapag ka nasa healing tent niya." Si Jeremy, tinawag na ng kanyang ina. Napaluhod si Mona sa harapan ng tent kaharap ni Paul na nakaupo sa gilid ng sofa. "Sorry po para sa kapatid mo. Ilang taon lang ho siya noong nawala siya." 10 years old. Isusugod ko siya sa ospital noon pero nagkaroon kami ng aksidente. "Nauunawaan ko ho ang nararamdaman mo, sir. Nawalan din ho ako at ang hirap umusad. 13 lang ho noon ang bunso kong kapatid noong nawala siya. Pero kaiba ng sayo, ako ho ang may kasalanan." Naiiyak nang sabi ni Mona. "Sa pagkakakilala ko sayo, mahirap na maniwala na ikaw ang may kasalanan. Napakabuti ng puso mo, Mona." Tuluyan nang bumigay ang mga luha ni Mona. "Hindi ho ako mabuti, sir. Sakim ho ako." Lahat naman tayo ay may tinatagong kasakiman. Pero kung may pinaka-selfless akong tao na nakilala, ikaw iyon, Mona, sabi ni Paul saka lumapit sa kanya at pinahid ang kanyang mga luha. "Mataas na naman ang lagnat mo. Magpahinga ka na." "Sige ho, sorry po," sabi ni Mona at gumapang na papasok ng tent. "Hala, ang ganda!" Sa loob ay may mga maliliit na stars na nakakabit sa taas ng tent. "Nagustuhan mo ba?" "Opo, ang ganda." Nakaluhod sa harapan ng tent si Paul at magiliw siyang pinagmamasdan. "Good night, Mona." "Good night, sir," sabi ni Mona at humiga. Tignan mo ang mga stars at ibulong lahat ng mga sakit na gustong mawala na. Tumango si Mona at niyakap ang unan sa tabi para itago ang paghikbi. Kinabukasan, nagising si Mona na maginhawa na ang pakiramdam.
Pagbangon niya ay nalaglag pa ang isang towel sa kanyang noo na medyo basa pa. Tanda na kapapalit lamang. Sa labas ng tent ay wala na si Paul kaya madali siyang tumayo at hinanap ito sa buong bahay hanggang sa marinig niya ang boses nitong nanggagaling sa garden. Pasensya na at ikaw pa ang nag-asikaso ng kape mo. Napakatamad kasi talaga niyang si Mona. Natigilan si Mona sa paglalakad nang marinig ang sinabi ng ina kay Paul. Puminid siya sa maliit na pader para magtago. Okay lang ho. Magnamaghong nilalagnat ang anak ninyo kaya hindi ko rin naman ho gugustuhin na gisingin siya. Tugon ni Paul at iniabot ang kape sa ina ni Mona. Hindi yun nilalagnat. Nagpapapansin lang yun. Sa taba ni Mona, imposibleng magkasakit yun. Nako, ganun talaga ang ugali nun. Lahat gagawin para makatakas sa mga gawain. Dapat nga igising na iyon at magluluto na ng umagahan. May mga gawain pa siya na iba. Kung hindi sana siya naging gahaman, edi sana may katuwang siya ngayon sa gawain. Wala. Pinilit magtapos, imbis na tumulong sa bahay. Piniling mag-aral, hindi naman matalino. Piniling iwan ng kapatid dahil sa walang kwentang thesis. Tinutukoy mo ho ba ang namatay mong asawa at anak? Oo, kasalanan ni Mona kung bakit nawala ang mag-ama ko. Napakapit sa bibig si Mona at tahimik na humikbi. Hindi niya matanggap na wala nang itinirang hiya sa kanya ang ina. Nasaan ka ho ng mga panahon na yun? Tanong ni Paul na ikinagulat ni Mona. Hindi niya inaasahan na ganon ang magiging sagot ni Paul. Gayong sa lahat ng tao na pinagkwentuhan ng kanyang ina ay kulang na lamang ay hilingin ng mga ito na sana siya na lang ang namatay. Ano? Gulat na tanong ng ina ni Mona. Ang tanong ko ho ay kung nasaan ka noong mga panahon na yon. Dahil kung iisipin ho ay kung naroon lamang sana kayo, nangyari kaya ang lahat? Hindi mo ba iho narinig ang mga sinabi ko? Si Mona ang may kasalanan ng lahat. Kung hindi mo ho mamasamain pero nawalan rin ho ako ng pamilya. Pero inaako ko ang mga pagkukulang ko dahil hindi ho ako duwag para ipaako sa iba. Abat! Ipagpaumanhin mo na ho, pero hindi ho pwedeng maging kasalanan lahat ni Mona. Dahil kung ako ho ang tatanungin, sa 2 anak mo ho ikaw nagkulang noong araw na iyon. Sige ho, titignan ko na po muna si Mona. Kung ako ho sa'yo, huwag ka hong magsayang ng panahon dahil baka 2 anak ang mawala sa'yo. Sa huli ka ho magsisisi. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Kapag nakita mo na ang kamalasan at sumpa na dala ni Mona, luluhod ka sa hiya. Mona is the best person I have ever known. Mabilis na sumilip si Mona at tama ang kanyang hinala na si Aubrey nga ang sumingit sa usapan. Nanay ka ba talaga? Matapang na dagdag nito habang naglalakad palapit sa kanyang ina at kay Paul. Aubrey, anong ginagawa mo dito? Hanggang dito ba naman? Inis na sabi ni Paul at hinila ito palayo. Nagmadaling bumalik si Mona sa tent at humiga. Dahil maaga pa naman ay pinilit niyang matulog. 7:00 nang magising siya ulit at basang-basa na siya ng pawis. Pagbangon ay nakita niyang nakahiga si Paul sa labas ng tent. Napangiti si Mona dahil isip niya na kahit pagtulog ay seryoso ito. Thank you, Sir Paul. Bulong niya at akmang tatayo sana pero pinigil siya nito. Saan ka napupunta? Garalgal ang boses na tanong nito. Sir, tulog ka pa ho. Maaga pa. Okay na ho ako. Gagawin ko na po ang mga gawain ko. Bulong ni Mona. Pilit na bumangon si Paul. Anong mga gagawin mo? Tutulong ako. Hala sir, wag na ho. Gusto mo bang mabinat? Sabihin mo kung anong mga gagawin at ako ang kikilos. Tumayo si Paul at inalalayan siya. Magluluto ho
habang nagdidilig. Pagkatapos ho ay paiinumin si Lola ng gamot. Sunod ay papakainin ho si Mama, saka magdilinis ng bahay. Panghuli po ay magpapakain ho ng mga alagang manok at baboy. Okay, sigurado ka ho sir? Baka hindi mo po kayanin. Kinaya mo nga, ako pa kaya? Sabi ni Paul at nagsimula na magtrabaho. 8:00 ay hapay na sa pagod si Paul, gayong nagpapakain pa lang ng mga manok. Sir, late na ho tayo sa office. Ako na ho ang magtatapos. Tawag ni Mona rito, pero hindi ito paawat. Hayaan mo manilbihan, apo. Ganyan talaga ang panliligaw noong una. Biglang sulpot ng kanyang lola Minerva at ang dalawa nitong kaibigan. Sa may pinto ng kusina ay nakatayo ang kanyang ina at ang ilan sa mga kamag-anak niya. Lola, andyan na naman ho kayo. Nagmamagandang loob lang ho yung tao. Sos, apo, hindi ako ipinanganak kahapon. Iba ang nagmamagandang loob sa kinukuha ang loob. Nakaramdam ng lungkot si Mona dahil alam naman niyang kaya lamang ganito si Paul ay dahil sa kailangan siya nito. Naku, pag sa pagkapilya rin lamang, nangunguna ka ho talaga. Pero ang lakas mo po masyado, Lola. Pabirong sabi ni Mona. Ganyan talaga, Mona. Vitamin C. Vitamin C? Anong tinutukoy mo, Aling Sipa? Chismis. Pero, Mona, mas boto kami dito kaysa kay Jeremy. Sabat naman ni Aling Lala. Napailing na lamang si Mona at naglakad na papunta kay Paul at sinamahan ito sa kulungan ng mga baboy. Bandang 10:00 nang makapunta sila sa opisina, marami ang nakakita sa sabay nilang pagbaba ng kotse. Pero dahil sa kaswal na sila sa ganoong setup, hindi niya nakikitang may mali siya ang pagiging malapit niya kay Paul. Sir, eto ho ang schedules mo, sabi ni Mona habang tinutulungan si Paul na maglagay ng necktie habang papasok ng elevator. Mona, I want you to stay sa desk mo at magpahinga. Ako na ang bahala sa mga gawain ko ngayon, okay? Turan ni Paul paglabas nila ng elevator sa top floor. Kailangan magaling ka na next week dahil pupunta ang mga Virgos para sa pre-screening. Yes sir, ipapatawag na lang kita. Sir? Oo nga po pala, si Ma'am Aubrey po. Mabait po siyang tao. Mona, hindi natin siya kailangang pag-usapan. Noong nagsisimula pa lang ho ako dito, siya ho ang gumabay sa akin. Nangingilid ang mga luha na sabi ni Mona at yumuko. Nanatili lamang tahimik si Paul at pagkalipas ng ilang minuto ay naglakad na ito paalis. Pag-alis ni Paul ay naupo si Mona sa kanyang desk at inabala ang sarili sa paggawa ng activity flow sa mga susunod na araw. Ganun nga ang ginawa ni Mona sa sumunod na mga araw. Pakiramdam niya ay panaginip ang pagiging maalaga ni Paul sa kanya. Gustong-gusto mo naman, wika ni Jeremy nang bisitahin siya nito sa kanyang desk. Je, hayaan mo muna ako matulog. Minsan lang ako managinip ng maganda. Paggising mo, bangungot na ang makikita mo. Ikaw talaga? Lahat na lang. 1 oras bago ang pre-screening, nasa editorial team si Mona para i-check ang mga inihahandang magazines para sa nalalapit na campaign launch ng Virgos Hotels. Minabuti na lamang niyang asikasuhin kanina ang mga gagamitin sa pre-screening pagdating ng mga Virgos habang wala pa si Paul. Hi Mona! Natigilan siya sa pag-type at iniangat ang tingin sa nagsalita. Ma'am Aubrey, ano kong ginagawa mo dito? Si Paul. Ma'am, nasa studio na ho. May pre-screening ho kasi ngayon. Sige. Well, anyway, thank you Mona ha.
Kung hindi dahil sa tulong mo, hindi magiging posible ang lahat. Ano hong ibig mong sabihin? Ikakasal na kami, Mona. Ilang segundo rin ang lumipas bago ngumiti si Mona at yumuko. Congratulations po, ma'am. Pagpatak ng alas 5 ng hapon, tahimik na isinalansan ni Mona ang mga papeles sa mesa ni Paul nang pumasok ito. Hindi kita nakita sa studio. Ayos lang ba ang pakiramdam mo? Tanong nito habang naglalakad palapit sa kanya. Okay lang ho, tugon ni Mona. Dapat nandoroon ka. Di ba usapan na natin iyon? Sa iyong idea iyon. Sir, chinek ko po ang lahat before the pre-screening at pasadong-pasado ho sa akin. Alam ko naman ho pating kayang-kaya mo yun. Habang nagpipre-screening ho ay nasa editorial office po ako. Sagot ni Mona na nanatiling nakayuko. Ganun ba? Opo, saad ni Mona at iniangat ang tingin kay Paul na may magandang ngiti sa mga labi. If wala na ho kayong kailangan, I'll be heading home na po, sir. Binitawan ni Paul ang dalang USB at namulsa. Uuwi ka na agad? Opo, ito naman ho talaga ang tamang oras ng uwi ko. See you tomorrow po. Paalam ni Mona at naglakad na palabas ng opisina. Madali niyang kinuha ang kanyang bag at agad na nagtungo sa labas ng building. Malakas ang ulan, ngunit kahit ganoon ay mas nangingibabaw ang saya sa kanyang puso. Ang tagal na rin simula noong una kitang nakikita na pinanonooran ng ulan. Huminga ng malalim si Mona at ngumiti. Kaya nga, Jeremy, ilang taon na ba? 8 years? 8 taon na inabala ko ang sarili ko na unahin ng ibang tao. Nalilimutan ko nang makitang iba sa paligid ko. Anong masasabi mo ngayong sinubukan mong tumingin sa paligid mo? Yung totoo, natatakot ako. Kinakabahan ako. Hindi ko alam kung kaya ko bang magsimula ng bagong buhay. Pero may parte sa akin na parang gumaan. Pakiramdam ko, nakalaya ako. At masaya ako na mapagtantong subukan tumingin sa iba pang nasa paligid ko. Maganda rin naman pala. Ngumiti si Mona at marahang ibinaling ang tingin kay Jeremy. Hindi naman maitago ang ngiti sa mga labi ni Jeremy. Hi Mona, ano na lang ang gagawin ko sa'yo? Tara, movie marathon tayo, Je. Diba, sabi ko sa'yo, babawi ako. Okay, kahit anong gusto mo, masusunod. Pero mamaya na at malakas pa ang ulan. O ano naman, parang hindi naman tayo nagpapaulan noong mga bata pa. Kagagaling mo lang sa sakit noong 1 linggo. Aalagaan mo naman ako, diba? Nagtawanan na lamang silang dalawa at ipinandong sa kanya ang dala ni Jeremy na file case. Kumapit ka ng mabuti ha! Sigaw ni Jeremy na hirap dahil sa lakas ng ulan nang sumakay sila sa motor. Bilis na, Je! Basang-basa na tayo! Tawang-tawang sabi ni Mona habang hawak-hawak ang file case ni Jeremy sa kanilang mga ulo. Habang papalayo ang motor, nalulan silang dalawa, ay nahagip pa ng mga mata ni Mona ang malabong refleksyon ni Paul na nakatayo sa harapan ng building at may hawak na payong. Je, pwede bang bumili tayo ng alak? Mona, ngayon lang, Je. Promise. Hindi na ito umimik at imbes na umuwi, ay nagtungo sila sa isang kainan na madalas nilang pagtambayan simula noong college sila. Isa itong bahay pahingahan na malapit sa ilog. May mga kwartong pwedeng bayaran para magpalipas ng gabi o kahit ilang araw na pananahan. Hala, namiss ko rito! Pahayag ni Mona pagbaba ng motor. Ang ganda pa rin! Tara na sa loob, kukuha na tayo ng kwarto. Sabi ni Jeremy na kitang-kita ang tensyon sa mukha habang ginagarahe ang motor. Hello po, 2 rooms po.
sabi ni Mona sa bantay roon. Ay, Mona, Jeremy, kayo pala. Bati ng matandang lalaki na naroon. Lolo Isko, kala ko nalimutan mo na kami. Natatawang sabi ni Mona. Malilimutan ko ba kayo? Halos dito na kayo tumira noon. Ubos na ang kwarto namin. Alam nyo naman, maulan. May isa pa. Ayos lang sa inyo? Okay ho. Nakangiting sabi ni Mona at nag-abot ng bayad. Oh, eto ang susi. Teka, kayo ba ay kasal na? Umiling si Mona at tinanggap ang inaabot ng matanda. Nakko! Pagsabagal naman, Jeremy. Tukso ng matanda sa kanilang dalawa. Lolo talaga. Sige ho. Paalam ni Mona at hinigit na si Jeremy papunta sa kanilang kwarto. Pagdating sa tapat ng kwarto ay tumigil si Jeremy. Sige na, pumasok ka na at magpalit. Dito na lang ako sa labas. Sus! Tara na. Kahit naman ata maghubad ako sa harapan mo ay wala ka namang gagawin. Sabi ni Mona at hinigit ang kamay ni Jeremy. Pero sa pagkakataong ito ay binawi ni Jeremy ang kamay nito at nanatili sa kinatatayuan. Sorry Mona, pero marami na ang nagbago. Baka pag sumama ako sa loob ay hindi ko na magawa pang pigilan ng sarili ko. Che, Mona, matagal na panahon ko nang isinasantabi ang damdamin ko para sa'yo dahil alam kong si Paul. Pero ngayong may nakikita akong pag-asa, baka hindi ko nasayangin. Nanginginig ang mga kamay ni Mona na hinawakan ng dalawang kamay ni Jeremy. Sorry Je, naging masama ako sa'yo. Naging makasarili ako. Hindi, Mona. Pinili mo lamang na pakinggan ang puso mo. Kaya nauunawaan ko. Ni minsan ay hindi mo naman inabuso ang nararamdaman ko sa'yo. Naging totoo ka at nilinaw mo ang lahat na hanggang magkaibigan lamang tayo. Yun nga lang ay mas nahuhulog ako sa mga sandaling hindi maibalik ang pagmamahal na binibigay mo. Araw-araw, iniisip ko na kung sana, ako na lang sana. Mamahalin kita ng tama at sapat. Je, sorry talaga. Pero kahit ano namang gawin ko, ay hindi naman ako magiging sapat dahil ang espasyo dyan sa puso mo ay tanging si Paul lamang ang pupuno, hindi ba? Tumulo na ang mga luhang kanina pag gustong pakawalan ni Mona, kasabay ng agos ng mga butil ng tubig mula sa basa niyang buhok. Je, naalala mo ba ang usapan natin noong college tayo? Na kung 30 na tayo at single pa rin, tayo na lang? Malamang, kaya nga nanatili akong single hanggat single ka para sa usapan na yun. Dahil pangako ko Mona na kahit paulit-ulit ka mang mawalan, may isang siguradong sayo at ako yun. Jeremy, singhap ni Mona at yumakap rito ng mahigpit. 30 na tayo next year. Subukan natin. Nanlaki ang mga mata ni Jeremy. Huwag ka magbiro, Mona. Ramdam niya ang panginginig ng mga kamay nito habang nakayakap sa kanyang baywang. Hindi agad-agad, pero darating tayo doon. Pero si Sir Paul, alam mo naman na simula una ay malabo eh. Bukod doon ay ikakasal na si Sir Paul. Napabitaw si Jeremy sa pagkakayakap at naging mapait ang ngiti. Kaya ba? Dahil ikakasal na siya? Hindi, Jeremy. Matagal ko na itong pinag-isipan. Wala pa man ang kasal. Malinaw sa akin na hanggang pagiging sekretarya lamang ako. At kung may tao mang nagparamdam sa akin na ako ay sapat, na ako ay kamahal-mahal, katanggap-tanggap, at kung ako ang papipiliin, ay doon ako sa taong panatag ang loob ko. Doon ako sa payapa ang puso at isip ko at ako naman ang pagsisilbihan. Nakikita ko lahat ng sakripisyo mo, Je, at kulang ang habang buhay para mapalitan iyon. Ikaw ang pumupuno sa lahat ng kulang.
Kinabukasan ay maaga silang gumayak pauwi. "Kapit sa abs ko!" Biro pa ni Jeremy kay Mona. Hindi nakasagot si Mona dahil sa di mapagsidlang saya. "Very good. Kahit nag-level up na tayo, dapat parang magkaibigan pa rin. May kasama na lang landian." Pinisil ni Jeremy ang kamay ni Mona at napakagatlabi. "I can't wait to marry you, Mona." "Oh, ay, wag tayo sa Inglisan." Biro ni Mona at yumakap na kay Jeremy. "Sa wakas, nakausad rin kayo." Natutuwang sabi ni Lolo Isko na nagkakape. "Lo, mauna na ho kami. Puntahan ka na lang ho namin pag magnininong ka na po." Biro ni Mona at naglahad ng simpleng kaway habang nagbibiyahe sila palayo. Pagdating sa bahay, agad na nagtungo si Mona sa kwarto ng kanyang lola. "Lola, good morning!" Pabulong na bati ni Mona sa matanda. "Saan ka natulog?" Masungit na tanong nito. "Sa dampako kami natulog ni Jeremy." Agad na nagbago ang mood nito, kasabay ng pagguhit ng isang makulit na ngiti sa labi. "Very good, apo. Sige na, magluto ka na." "Sige ho. Saglit lang ho ah." Paglabas ni Mona, nagluluto na si Jeremy sa kusina. "Je, ako na dyan." Namumula at kinikilig na sambit ni Mona. "Ngayon mo pa talaga ako pagbabawalan?" Sabi ni Jeremy. "Magdilig ka na ng mga halaman. Pagkatapos ko dito ay ako na ang magpapakain ng mga hayop." "Je, may bahay ka pa rin ha. Baka sabunutan ako ni tita." "Naku, kung alam mo lang kung gaano na ako tinataboy noon araw-araw. Baka nga magpapiesta pa yun pag nalaman niyang nagliligawan na tayo." "Naku, loko ka. Ayusin mo ang pagluluto. Alam mo naman, pang 5-star restaurant ang mga dila ng mga tao dito." Biro ni Mona at nagtungo na sa labas. 7:00 pa lamang sa orasan ay tapos na lahat ng gawain at hindi maitago ang saya ni Mona. "At nagagawa mo pa talaga maging masaya," sambit ng kanyang ina habang sabay silang kumakain. "Gusto kong maniwala na nagpapanggap ka lang, pero mas lamang sa akin ang nagsasabi na dahil sa desperada ka na sa buhay, magtitiis ka na lamang sa limos na pag-ibig na nakukuha mo sa boss mo." Natigilan sa pagkain si Mona. "Ano ho?" Ngumisi ang kanyang ina at uminom ng tubig. "Alam ko, napanood ko sa TV ang napipintong kasal ng boss mong hambog. Nakala mo kung sino sa babaeng walang habas ang dila. Bilang ina mo, ayaw ko na malagay ka sa malaking kahihiyan. Kaya habang maaga pa, umalis ka na sa kumpanyang yun at lumayo ka na sa lalaking yun. Ayaw kitang masaktan sa huli." Ibinaba ni Mona ang tinidor at kutsara saka uminom ng tubig. "Okay po." "Yun lang yun? Wala ka nang ibang sasabihin?" Ano pa ho ba ang dapat kong sabihin? Kung sasabihin ko ho ba na nasasaktan ho talaga ako, pero hindi ho dahil kay Sir Paul, kundi dahil sa'yo ay may mababago ho ba?" Tumayo si Mona at yumuko. "Pangako na hindi ka po malalagay sa kahihiyan dahil aalis na rin ho talaga ako sa kumpanya. May aayusin lang ho ako. At sina Sir Paul at Ma'am Aubrey, kahit hindi nila ako kaano-ano, naitrato pa ho nila ako ng maayos kaysa sa inyo. Alam ko hong galit na ho kayo ngayon, pero hindi ho ako hihingi ng tawad dahil ni minsan ay hindi mo rin ho sinubukan na tanggapin ang mga pagkukulang mo sa akin. Nakapag-desisyon na ho kami ni Jeremy na pag-alis namin sa kumpanya ay mamumuhay na ho kami sa malayo." Ano? "Magpapakasal ho ako at bubuo ng masayang pamilya." "Ha! Ibang klase ka talaga. Magising ka muna. Wala ka sa isang teleserye." "Nagising na ho ako ma, sa bangungot na binigay mo sa akin ng mahabang panahon." "Sige ho, baka namimiss na ho ako ni Jeremy. At welcome po dahil masarap po ang luto ko." Nakangiting sabi ni Mona, saka tumakbo palabas kung saan naghihintay si Jeremy.
Mabilis na lumipas ang mga araw na naging abala si Mona sa tinatrabahong campaign. Hands-on pa rin siya sa pag-alalay kay Paul, pero mahahalata talagang may nagbago. Unti-unti na niyang natatanggap ang katotohanan hanggang pagiging sekretarya lamang talaga siya sa buhay nito at hindi nahihikit pa. "Congratulations, Sir Paul," sabi ni Mona nang ibaba sa mesa nito ang ilang mga wedding invitations. Natigilan si Paul sa pagsusulat. "Bakit nasa iyo ang mga ito?" "Idinaan ho ni Ma'am Aubrey kanina habang nasa Burgos Hotel po kayo. Kayo na raw ho ang bahala magbigay sa mga gusto niyong imbitahan. Gusto mo ho ba? Ako na mag-distribute?" "Mona, alam ko kung alam mo na may nararamdaman akong espesyal para sa inyo, pero hindi mo po kailangan suklian yun. Dahil wala ho akong ibang idinasal na balang araw ay makita ka hong masaya at may isang taong tatayo sa tabi mo para alalayan ka sa lahat ng mga adhikain mo sa buhay." Saglit na tumalikod si Mona at mabilis na pinahid ang mga luha sa kahumarap. "Ito nga rin ho pala ang letter of resignation ko. Mona, hindi mo kailangang umalis." "Kailangan ko ho, sir. Nakapag-usap na ho kami ni Jeremy." "Si Jeremy?" "Opo. Sa probinsya namin balak bumuo ng pamilya. Pangako naman ho na na-train ko na si Jen ng maayos. Kayang-kaya na niyang alalayan kayo. Sige ho, kung wala na kayong kailangan, lalabas na ho ako." "Do your best, sir, para po bukas. Alam ko naman hong kayang-kaya mo ito. Hindi ka na ba pupunta sa campaign?" "Hindi na ho. Regalo ko na lang ho sa inyo ni Ma'am Aubrey." "Kailan ang alis mo?" "Ngayon na ho. Si Jen na ho ang magpaprocess ng aking resignation." "Bakit naman biglaan?" "Hindi naman ho. Ayaw lang ho namin na may masayang pa kaming mga oras. Susubukan ho naming punuan ng mga namiss naming gawin noon." Ngumiti pa ng tipid si Mona bago tuluyang lumabas ng opisina. Parang gusto niya magtatalon sa saya dahil sa gumaan talaga ng husto ang kanyang pakiramdam. "Ready?" tanong ni Jeremy paglabas nila ng opisina. Marami ang nagtitinginan. Ang ilan hindi makapaniwala na mali sila ng mga akusasyon sa kanya. "Sobrang ready," nakangiting sabi ni Mona. "Okay, tara." "Teka, asan ang motor mo?" Ngumiti si Jeremy at napahawak talaga sa bibig si Mona nang pindutin nito ang isang susi. Pagkatapos ay may tumunog na kulay dark gray na kotse. "Je, ano yan?" "Gusto kong maging komportable ang biyahe natin," sabi ni Jeremy at hinawakan ang kanyang kamay. "Naku ha, sa sunod magsasabi ka muna ng mga gagastusin mo. Alam kong napag-usapan nating babawi tayo sa mga sarili natin. Pero Je, mabilis maubos ang pera. Dapat may maitabi na agad tayo para sa mga anak natin." Dire-diretsong sabi ni Mona. Si Jeremy hindi na maitsurahan ng mukha sa pula. "Opo, Mrs. Ma'am ko." "Ano ba, Je?" "Bakit? Mrs. naman na talaga kita." "Hoy! Diligawan mo pa ako," sabi ni Mona at pumahingalay sa sandalan ng sasakyan habang ninamnam ang banayad na hangin na pumapasok sa bintana ng kotse. "Punta tayo sa dampa bago tayo umalis." "Bakit?" "Bukas ng madaling araw, kunin natin si Lola. Hindi ako mapanatag na iiwan lamang siya kay Mama. Wala nang kasama si Tita pag sinama natin si Lola. Kung sasama naman si Mama, bakit hindi?" Sumang-ayon na lamang si Jeremy at nagmaneho na papunta sa dampa. "Saan tayo unang pupunta?" tanong ni Mona habang abalang mag-ihaw ng karne. Nasa open deck sila ng kwartong kanilang nakuha. Gabi na at banayad ang agos ng tubig ng ilog na dumaraan sa ilalim ng dampa. Naghintay si Mona ng sagot, pero imbes na makakuha ng sagot mula kay Jeremy, ay natigilan siya nang umupo si Paul sa kanyang harapan. "Sir?"
Hi Mona. Ano hong ginagawa mo dito? Bakit ho? Ayaw mo ba? Hindi naman ho sir. Hindi ko lang ho inaasahan. Hindi na ako nakapagsalita kanina, Mona. Nagblanko ang utak ko. Lumingon si Mona para hanapin si Jeremy. Pero hindi niya ito makita. Kaya ibinalik niya ang tingin kay Paul. May kulang ho ba para sa campaign bukas? Wala. Everything is perfect. Just as what you are in my life. Sabi nito at tumingin sa kanya. Sir, singhap ni Mona nang makita ang marahang pagpatak ng luha ni Paul sa pisngi. Bakit ka ho umiiyak? Madaling kumuha ng panyo si Mona at yumukyok sa harapan nito. Ano hong problema, sir? Pinigil ni Paul ang kanyang kamay nang akma niyang pupunasan ng luha nito. Hindi ko kayang mawala ka, Mona. Please, huwag mo akong iwan. Pwede bang manatili ka lamang sa tabi ko? Ikaw ang lakas ko. Natigilan si Mona at hindi alam kung ano ang mararamdaman. Hindi ho kita nauunawaan, sir. Mahal kita, Mona. Ikaw lang. Bumitaw si Mona sa pagkakahawak nito at ngumisi. Mahal mo po ako? Patawad, Mona, kung naging duwag ako. Natakot ako. Sobra-sobra akong natakot na kamumuhian mo ako. Kaya wala akong lakas ng loob na sabihin. Mahal mo po ako pero natakot ka? Kaya ka magpapakasal? Ang hirap hong prosesuhin. Handa na akong bumitaw, Mona. Pero nang marinig ko na mismo na handa ka na magkaroon ng ibang buhay at hindi ako iyon, hindi ko pala kaya na wala ka. Duwag ka nga po. Hindi mo nauunawaan, Mona. E di, ipaunawa mo ho. Mona, ako ang nakabundol sa pamilya mo. Tuluyan nang bumigay ang mga luha ni Mona. Alam ko ho. Natigilan si Paul at napaatras. Alam mo? Opo. Simula pa lang noong araw na hindi ka nagdalawang isip na ibigay sa akin ang isang kidney mo para iligtas ako. Ipinaalam ng mga nurse sa akin na ang nakabundol raw sa pamilya ko ang donor ko. Ang pinakarason kung bakit ako nagpumilit na pumasok sa kumpanya at ilaan ang buhay ko sa iyo. Dahil kung wala ka ho, ay malamang wala na rin ho ako. Kayo ang rason kung bakit nabubuhay ako. Pero hindi ko ho yun ginawang rason para mapalapit sa iyo. Kaya bakit ho ginawa mong rason ang nakaraan para magtago at hindi panindigan ang nararamdaman mo? Hindi ka ho ba naniniwala na hindi ko kayang unawain? Na hindi hihigit ang pagmamahal ko sa mga sugat ng ating nakaraan? Hindi mo naman ho sinadya, hindi ba? Bumuhos ang ulan at bumigay rin ang mga luha ni Mona. Ang daya mo po, sir. Mona, pagbigyan mo ako. Umiling si Mona. Naririnig mo ho ba ang sinasabi mo? Kaya kong higitan si Jeremy. Ngumiti si Mona at sinapo ang magkabilang pisngi ni Paul. Alam mo po ba, ni minsan ho ay hindi naisip ni Jeremy na higitan ka. Hinawakan ng mahigpit ni Paul ang mga kamay ni Mona. Please, Mona. At ni minsan ho ay hindi mananakit ng damdamin si Jeremy. Sir, isipin mo naman ho si Ma'am Aubrey. Siguro ho talaga ay hindi tayo para sa isa't isa. Dahil kung totoo at lubos ang pagmamahal ko sa iyo, ay hindi agad ito mapapagod at mauubos. Kung ganoon mo rin ho ako kamahal, ay naging matapang ka rin ho sana. Sir, habang buhay ko hong tatanawin na utang na loob, ang pangalawang buhay na binigay mo ho sa akin. Kaya isasantabi ko na lang ho ang katotohanan na sinabi mo kay Jeremy at tungkol rito. Iniwan ka na niya. Ganoon ba ang pagmamahal? Ganoon niya ho ako kamahal. Kaya niya ako ipinaubaya. Hanggang sa muli ho natin pagkikita, Sir Paul. Salamat po sa lahat. Tuluyang binitawan ni Mona ang kamay ni Paul at sinuong ang malakas na ulan
para habulin si Jeremy. Pero bigo na niyang makita ito. Sa gabing iyon ay marami ang nawalan. Hindi lang si Paul, hindi lang si Mona, kundi pati na rin ang mga mahal nila sa buhay at ang mga taong pinili silang mahalin sa ibang paraan. Lumipas ang mahigit 5 taon ay tanyag na editor na si Mona sa kumpanya ni Paul. Makatapos na magpasya na hanapin si Jeremy nang mahigit na 1 taon ay tinanggap ni Mona ang alok ni Paul na bumalik sa kumpanya at maging editor ng magazine. Mahirap sa umpisa dahil sa mga nangungulila nilang mga puso. Pero sa paglipas ng mga panahon, ay unti-unti silang maging mabuting magkaibigan. Uuwi na ako, ani Mona nang ipasa ang final layout ng isang hotel na i-feature nila sa kanilang magazine. Hatid na kita, alok ni Paul na agad iniwan ang ginagawa. Hindi na Paul, mamimili pa ako ng mga groceries ko sa kondo. Mona, pangako, hindi na ako pupunta sa dampa. Tanggap ko na. Sige, umuwi ka na rin. Paglabas ng building ay pinigil niyang umiyak dahil naalala na naman ang masasayang ngiti ni Jeremy na nooy laging naghihintay sa kanya kapag umuuwi. Sabi ko na nga ba? Sabi ni Paul na agad siyang inabutan ng panyo. Sasamahan na kita sa paggrocery. Hindi, wag na. Napuwing lang ako. Dahilan ni Mona at umamba ng lakad pero natigilan nang mapansin ang pagdaan ng isang lalaki na nakamotor. Si Jeremy, sabi ni Mona at mabilis na tumakbo para habulin ito. Mga 1 oras rin siyang tumatakbo-takbo at tumatawid-tawid sa mga kalsada para hindi mawala si Jeremy sa paningin. Mona, sumakay ka na! Sigaw ni Paul nang tumigil ang sasakyan nito sa kanyang tabi. Wag na Paul, masasaktan lang si Jeremy pag nakita tayong magkasama. Sumakay ka na, kahit ngayon lang Mona. Hayaan mo ako naman ang may gawin para sa'yo. Mas mabilis mo siyang maaabutan kung sasakay ka sa kotse kaysa tatakbuhin mo. Sumakay ka na, sinasabi ko sa'yo, wala ka sa teleserye. Biglang sabi ng kanyang ina mula sa kotse ni Paul. Ma? Sumakay ka na. Papunta raw sa airport si Jeremy, sabi ng mama niya. Sabi naman ng kanyang lola. Naiiyak na sumakay si Mona sa kotse. Paul, habulin mo. Bilisan mo. Gamitin mo na ang kapangyarihan mo nang mapigilan yung siraulong yun. Pakiusap ni Mona. Tumango naman si Paul at pinatakbo na ang kotse. Ma, hagulgol ni Mona. Mahal na mahal ko ho si Jeremy. Alam ko anak, patawad. Hayaan mo akong bumawi. Maling-mali ako. Napakatapang ni Paul para harapin ako at humingi ng tawad sa lahat. Kaya hayaan mong makabawi ako sa mga kasalanang nagawa ko sa iyo. Ni minsan ho ma, ay hindi naman ako nagalit sa iyo. Mahal na mahal po kita. Kaya nga hindi pwedeng hindi kita tutulungan na ilaban ang puso mo. Ano hong ibig mong sabihin? Sa loob ng 5 taon ay alam ko naman kung nasaan si Jeremy. Po? Sorry anak, pero alam kong kailangan nyo rin ng 5 taon na yon para tumibay pa ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Para maging sigurado kayo. Mama naman. At ngayong alam kong tamang panahon na, wala akong ibang hiling kundi ang maging masaya kayo. Sabi ng kanyang ina na nakangisi. Nangunot ang noo ni Mona, pero laking gulat niya nang tumigil sila sa harapan ng isang simpleng kapilya. Baba ka na anak, sabi ng kanyang ina. Bumaba naman si Mona at agad na sumalubong sa kanya si Lolo Isko na inabot ang braso nito. Ako muna ang maghahatid sa'yo. Ano hong nangyayari? Nangingilid na ang luha ni Mona. Sinuotan naman siya ni Jen ng puting belo, dahilan para dumanak na ang kanyang mga luha. Hindi nakakatuwa ito, usal ni Mona, at mula sa loob ay tumugtog ang isang awitin na paborito nila ni Jeremy. Mona, I wish you all the happiness in the world.
I love you, sabi ni Paul nang abutan siya ng bulaklak. Bumukas ang pinto ng maliit na kapilya at sumilay ang magandang ngiti ni Jeremy sa unahan. Bye, Mona. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam ni Paul at hinalikan siya sa noo. Parang hindi naman magkikita sa kumpanya, basag ni Mona. Tuluyan nang naglakad palayo si Paul at si Mona naman ay nangangatog ang tuhod na naglakad sa gitnang pasilyo. Bawat hakbang, parang lahat ng lungkot unti-unting sumasama sa malumanay na samyo ng hangin. Hi, sabi ni Jeremy nang salubungin siya nito. Hayin mo mukha mo, kakainis ka, inis na sabi ni Mona. Sorry, pero alam kong kailangan natin yun. Huwag kang mag-alala. Sinulit ko naman ng 5 taon para gumawa ng sarili nating bahay. Dapat lang. Dahil simula sa araw na ito, ay ikaw na ang tahanan ko. I love you, Jeremy. I love you, Mona. Palagi.